si Don Diego. Siya'y tunay na maamo. Ang bunsong kaakit-akit ng loob, may pusong mapagmahal. Ngalan niya, Don Juan, punong-puno ng kabutihan. Nang umitlip ang hari, tila siya'y tulog ng mahimbing. Ngunit iyon ay hindi tumagal nang siya'y bangungutin. Di umano ang punso niya'y nililo. Pinatay siyang walang laban. Kawawa naman at kahabag-habag, biglaan na lamang nilaglag. Pagkatapos ay nihulog sa isang malalim na balon. Ito'y dahilan ng pagkagising ng haring nag-iisip. Tila naiwan ay butot balat ng siya'y mangayayat. Masasabi na ang huling oras dahil sa sakit na malas. Ipinatawag ang lahat ng manggagamot, ngunit walang nakasagot. Hanggang sa awa ng Diyos may nagsabing, ito ay maaayos. Ang namedya nitong sakit, kung makuha ay di batid. Pagkat ang lunas ay malayo, masasumpa, mambigo. Ibong adar na ay hulihin, kantanto'y sobrang hambing. Ito ang natatanging lunas sa malubhang sakit mong dinaranas. Matapos mapakinggan ng haring habol ay kagamutan, inatasan si Don Pedro. Siya'y sumunod, agad nang yumao. Sa masamang kapalaran, kabayo niya'y namatay. Sa wakas, tabor na kabundukan ang narating niya sa tagal. May nakitang puno, itsura nito'y gintong-ginto, dahon nito'y kakaiba, tila walang nakakakilala. Kay ganda naman ng puno, ang wangis, di mukhang totoo. Mahalaga ako'y magpahinga muna matapos ang lakbay na mahaba. Naisipang magpahinga ni Don Pedro. Ginawa nga, ngunit dumating ang Adarna, dumapo at kumanta. Matulog ka na. Matapos ang pagtanghal niya, naisipang magbawas muna. Ito'y ugali ng ibong Adarna bago siya magpahinga. Sa masamang First kapalaran, si Don Pedro'y naiputan. Siya'y naging isang bato, walang kibo, walang kamalayan. Si Don Diego'y inatasan matapos hindi makabalik ang kapatid. Ang haring sobra nakabahala, hinayaan si Don Diego'ng lumakbay. Ngayon kita'y papayagan, lumakbay sa patutunguan. Aalis na ho ako. Sana tagumpay ang paglalakbay ko. Nakalipas ang ilang araw bago siya makarating sa bundok Tabor, nakita rin batong anyo ni Don Pedro at ang mahiwagang Piedras Platas na puno. Ang hamang itong puno na to. Maaari ba ako minto? Mula sa lakbay ko ako'y pagod. Kaya muna magpapalipas ako ng pagod. Nang ang buwan ay tirik na, si Don Diego'y namahinga sa punong kaya-aya tabi ng batong nakita. Di rin nagtagal ang Adarna. Siya'y dumating at kumanta. Napapikit si Don
masamang kapalaran, naganap muli ang nakaraan. Siya'y naiputan ng Adarna at naging bato agad-agad. Hala, si Bato, naging bato. Kasi yung last name niya, Bato. Tapos naging bato pa siya. Hala. Double kill. Nakalipas ang 3 taon, walang lunas ang dumating. Ang sakit ng hari lumubha, kakahintay sa wala. Kusang nagpaalam si Don Juan sa hari Trey ng nag-aalinlang. Nagawa na ang bendisyon, kaya naman agad siyang lumisan. Amang haring mapagmahal, ako'y inyong payagan. Umalis sa ating tahanan upang ang lunas ay matagpuan. Di gumamit ng kabalyo sa paglalakbay na ito. Nakita niya yung isang reploso at binigyan ng regalo. Maaari mo ba ako bigyan ng munting pagkain? Meron ako ditong tinapay. Pakabusog ka ng di mamatay. Ako home ay may tanong. Ibong Adarna ay nasaan? Sa Tabor matatagpuan ang punong Piedras Platas. Huwag manatiling titigan, kundi abot mo'y kamalasan. Magtungo ka sa ibaba, may bahay na makakita. Siya'y magtuturo sa iyo ng mga dapat isagawa. Kapalit, ibig bigyan ng leprosong pasasalamat sa binata. Kaya binigyan ng pahintulot sa paglalakbay ni Don Juan. Ang mga kapatid ko po'y bigo sa paghanap sa remedyo. Tanging ang kanta lamang ng Ibong Adarna, ang lunas sa sakit ng aming ama. Kanta ay aawitin, lahat kailangan talunin. 7 beses magba ang itsura ng Ibong Adarna. Upang ika'y matagalan sa mga awit na magaganda, hiwain ang kamay gamit ang labathan, bigain ang dayab sa sugat. Matapos ang pili ng ermitanyo, si Don Juan ay umao. Itong sintas ay dalhin upang mahuli ang Adarna. Nakarating si Don Juan sa Tabor na kabundukan. Nakita ang Piedras Platas, dumapo ang ibong patas. Kumanta ang ibong Adarna, si Don Juan di nagdusa. Pagkat alam niya ang gagawin niya, kaya naman nahuli ang ibong Adarna. Matulog ka na, matulog ka na, matulog ka na. Matulog ka na, matulog ka na, matulog ka na. Matulog. Nahuli ko na ang mahiwagang Ibong Adarna! Dinala ni Don Juan ang ibon sa ermitanyo. Silang dalawa'y natuwa dahil napasa kanila ang remedyo. Inutos ng ermitanyo, punin ng tubig ang isang banga. Ibuhos sa batong 2, mga mahal ay makakalaya. Iyon ay ginawa ni Don Juan. Naging tao muli ang 2. Ngunit ito ay panandalian lamang. Halika na.
Don Diego, ako ay may plano. Bugbugin natin si Don Juan para sa atin ang kapurihan magpakailanman. Dalhin natin ang Adarna na ang bunso ay di kasama. Para gumaling ang ating ama at para kumalma ang Birbanya. Si Don Diego'y sumang-ayon, binugbog at iniwan si Don Juan. Dinala ang ibon sa Berbanya, nagalak ang kanilang ama. Ang binata ay kaawa-awa, anumang oras maaaring mamatay siya. Mabuti na lang may dumating isang matandang nagpagaling sa prinsipe. Kaawa-awa ka naman. Ikaw ang aking tutulungan. Salamat po! Walang anuman. Bumalik kay Don Juan ang lakas. Agad na siyang lumayas patungo sa Berbanya, ang reynong minamahal niya. Ang ibon ay ayaw kumanta. Di na siya'y mamamatay na, pagkat si Don Juan ay wala pa, kaya naman matigas ang ulo niya. Nang dumating si Don Juan, lumakas ang ibong Adarna. Agad-agad siyang kumanta at napagaling ang kanilang ama. Ang iyong magiting na bunsong anak, tinulungan ng mga ermitanyo para makuha ang lunas sa sakit mo. Pinaghirapan niya ito talaga. Pagkatapos niya ako makuha, pinagtaksilan ng dalawang mong anak. Kaya naman si Don Juan karapat-dapat. Matapos ang matamis na awit, ang hari di na di nagkasakit. Inatasan ng hari ang mga gwardya na ipatapon ng anak na dalawa. Ngunit si Don Juan ay kumontra. Ayaw niya malayo sila sapagkat sila ay magkakapatid. Ang hari mapagmahal, kung sila ay matapos, Kung ganoon, wag nang papuntahin ang mga gwardya. Halit na't magsaya. Sumang-ayon ng mahal na hari, pinatawad ang dalawa. Ang reyno ay nagpahinga, huminahon, sumaya. Habang ang adat ay nakakulong, ang hari nagbabantay. Maya't maya nilalaro parang batang maamo. Sa takot mamatay ng Adarna, pinagbantay ang tatlong anak. Kung sino may sumukab, parusang agad na talab. Silang tatlo'y sunod-sunod sa pagbabantay sa Adarna. 3 oras bawat isa. Walang tulog magdamag. Ang hiniling ng dalawa sa kanilang kapatid, siya muna ang pumalit sa pagtanod sa ibon. Ngunit sa inggit ng dalawa,
Inimbita si Don Pedro manilahan silang tatlo dito sa kabundukan. Don Juan, Don Diego, iwanan na natin ang Berbanya para tayong tatlo ay magkakasama sa isang kahariang malaya. Ang dalawa'y sumang-ayon, umakyat sa kabatuhan. Doon natagpuan isang panong mahiwaga. Kakaiba ang panong ito. Dapat ko ba ito? Para malaman natin kung ano meron sa ilalim. Ay, Barbie! Tinulungan ni Don Pedro at Don Diego siya. Tinalian ng isang mahabang lubid at sa kanyang pagsakit, lalim ng batong nasapit. Kay ganda naman itong marikit na kaharian. Dito niya sa wakas nakita ang bumiyag sa kanyang puso, si Doña Juana. Biglang lumabas ang higanteng maangas. Nagtalo ang dalawa, si Don Juan nagtagumpay. Naligtas ang prinsesa, dalawa'y agad sumaya. 6, 7. Ika'y aalis na ba? Ako ay nagmamakaawang magmula, pagkat ang aking bunsong kapatid, bihag ng isang serpienteng malupit. Hahanapin ko si Doña Leonora. Agad nang hinanap ni Don Juan ang prinsesa upang siya'y masagip sa siyerpienteng mapangami. Si Doña Leonora ay nabigla sa prinsipe nitong nakita. Si Don Juan napadda sa palasyo kamangha-mangha. Nasa panganib ang iyong buhay, ikaw ba'y walang malay? Ang prinsipe ay tumugon upang ang prinsesa ay huminahon. Mahal kong prinsesa, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita sa serpienteng mapinsala. Ang dalawa ay nahulog sa isa't isang puso. Ngunit di tumagal ang lambingan nang dumating ang serpiente. Maya-maya dumating na ang serpienteng masama. Heto, naglaban ang prinsipe serpiente. Ang maangas na laban, patay ang serpiente. Nasagip si Doña Leonora. Sila'y umalis at umakyat na. Halika na, mga prinsesa. Ngunit nang makaalis patungo sa Berbanya, sakalang naalala ang singsing na naiwan.
dalawang prinsesa. Nasaan ang aking bunsong anak? Hindi niyo ba siya natanaw? Kung ganoon, ang iyong panatay, iyon ay susundin. 7 taon hihintayin panatay upang sundin. Sa kabundukang Armenia, si Don Juan halos mamatay na. Nakita ng alaga ni Doña Leonora ang lobong mabait. Nang bumalik ang lakas ni Don Juan dahil sa lobo, umakyat na ang prinsipe na mahinga sa isang puno. Samantalang patungo si Don Juan sa reyno ng mga kristal, si Leonora ay nalulumbay, araw-gabi, loob ay namamatay. Samantalang, patungo si Don Juan sa reyno ng mga kristal, si Leonora ay nalulumbay, araw-gabi, loob ay namamatay. Sana naman makikita siya mali sa aking buhay, ngunit siya'y patay, nasa balon walang malay. Iyon ang akala niya, si Don Juan ay patay na. Ngunit ang totoo, siya'y patungo sa isang reyno. Sa silid ni Leonora, siya'y iyak ng iyak. Maga ang mga mata sa luhay ng lalabo na. Dumalaw si Don Pedro. Akala niya ay si Don Juan. Doña Leonora, di na ba magbabagong katigasan ng puso mo? Sinisinta ko si Don Juan, hindi ikaw kung sino.
sapagkat ako'y gutom na. Ako may tinapay na durugro. Kainin mo para mabusog. Ito lang ay nasusubok. Yan ang mayahagod. Nagpasalamat si Don Juan, agad niya itong kinain. Saan nga ba po ulit ako pupunta? Sa Reino de los Cristales. Naglakbay na si Don Juan patungo sa ermitanyo para malaman kung saan ang Reino de los Cristales matatagpuan. Sa wakas ay natagpuan, ermitanyong magalang. Agad nang tinanong kung saan ang reino. Saan po ang Reino de los Cristales? Sa isang marikit na lupain, ikay ipapatid sa aking marikonyo upang makapunta sa karyer na nais na marating. At naglakbay na rin ang dalawa, si Don Juan at ang alaga ng ermitanyong maalaga, patungo sa mahiwagang bansa. Doon siya nakarating, nakita isang hardin kasama ang isang binibig nanghihirap magtinim. Siya ay si Maria Blanca, ang tinutukoy ng ibong Adarna. Pumata si Don Juan ng isang bulaklak. Ikay ba'y walang galang? Namitas ng walang paalam? Pinatawag niya na si Don Juan. Ang dalawa'y nagkapatawaran. Nahulog si Don Juan kay Maria Blanca, ang binibini naman sa kanya. Sila ay nagtungo sa kanilang palasyo. Sinabi ni Maria Blanca ang katotohanan sa palasyong sumpa ng amang hari. Yang mga yan ay tatay ko ay may pinsala. Siya ang naglagdag ng parusa sa mga taong kaawa-awa. Sinabi niya ito upang hindi masumpa ang ama niyang masama. Si Don Juan nag-aalala. Nang makarating sa pasukan, bumati si Don Juan sa haring nasa palasyo, sa binata lapitan. Nang makarating sa pasukan, bumati si Don Juan sa haring nasa palasyo. Hello po. Dahil tayo wala, ako'y iyong pagsusukan. Aking isa, dapat magpanan. Huwa ka ng tinapay, mga kapatid-ay. Dahil mo, nakita mo, wala. Lahat iyan ay gawin bago bagay kasi pag hindi mo magsama. Sinabi ni Don Juan kay Maria Blanca ang mga utos ng haring walang hiya. Lahat ito'y sinunod ng may mahikang dalaga. Ito ang mga sinabi ng ama mo.
Pagising ng hari, siya'y gulutin nang makita ang mga inutos niya ay nasa tabi ng kanyang kama. Tumakas ang dalawa sa ama ni Maria Blanca. Ngunit natagpuan niya ang dalawang magkasama. Mahahabol na ni Haring Salermo ang anak niya, si Don Juan. Ngunit nang madarakip na sila, ginamit ni Maria Blanca ang kanyang mahika. Nang mamatay si Haring Salermo, si Don Juan ay sinumpa. Namatay na si Haring Salermo, si Maria Blanca namuno, naging maunlad at masaya ang marikit na reyno. Umalis na nga ang prinsipe, patungong Berbanya upang makita ang mga mahal, pati ang Berbanyang minamahal. Nang makarating si Don Juan, sinalubong siya ng lahat. Ang reyno nagalak dahil bumalik ang anak. At iyon na nga ang nangyari. Nakalimutan na ni Don Juan ang tunay niyang minamahal at ngayon ikakasal. Sa pamamagitan ng mahika ni Maria Blanca, nalaman niya ang nangyari. Agad-agad nang yumao. Nang dumating siya sa Berbanya, tumungo agad kay Don Juan. Nakita ang kanyang mahal. Pati ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. Naintindihan ng lahat ang sinabi niya ay sapat. Kinasal silang lahat, walang tutol ang tugon. Si Don Juan at